Kumusta mga kaibigan, mga kapatid sa pangingisda? Ako ang inyong kasama sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pangingisda. At ngayong araw, meron tayong espesyal na episode para sa prognosis ng kagat sa Pilipinas para sa Enero 2026. Markahan ninyo yan sa inyong kalendaryo dahil ang araw na ito ay puno ng mga sorpresa at pagkakataon na hindi nyo dapat palampasin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinakamainit na spot at taktika. Para sa araw na ito, tatlong uri ng isda ang ating tututukan na may potensyal na magbigay ng magandang huli. Lapu-lapu at maya-maya, grouper at snapper, ang mga hari ng ilalim. Kung mahilig ka sa bottom fishing, ito ang iyong pagkakataon, mga kaibigan. Ang lapu-lapu at maya-maya ay laging naghahanap ng pagkain sa malalim na bahagi ng dagat, lalo na sa mga lugar na may istruktura tulad ng mga bahura, batuhan o kahit mga lumubog na bagay. Sa pagitan ng 25 hanggang 40 metro ang lalim, makikita ninyo sila. Ang temperatura ng tubig na nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius ay perpekto para sa kanila. Sa aking karanasan, mas aktibo sila tuwing buong buwan. Saan hanapin? Hanapin sila sa mga bahura at batuhan sa baybayin, lalo na kung saan may matatalim na drop-off. Kung may lumubog na barko o mga bato sa ilalim, mas maganda ang pagkakataon. Paano hulihin? Gumamit ng mabigat na bottom rig. Ang mga live na hipon, maliit na isda o kahit squid strips ang pinakamabisa. Subukan din ang micro-jigging. Tiyakin na ang iyong tali ay malakas dahil malalaki ang mga ito at kayang sumuot sa mga bato. Tuna, yellowfin at skipjack. Ang mga mabilis na mangangaso. Para sa mga mahilig sa deep sea adventure, ang mga tuna ay laging naghihintay sa malalim na karagatan. Ang Pilipinas ay sikat sa tuna nito. Sa temperatura ng tubig na komportable para sa kanila, asahan ang kanilang pagiging aktibo. Bagamat may light rain, hindi ito gaanong makakaapekto sa mga tuna sa malalim. Saan hanapin? Pumunta sa malalim na karagatan, lampas sa baybayin, kung saan karaniwang dumadaan ang mga paarang tuna. Maganda ang mga lugar tulad ng Subic Bay or San Vicente, Cagayan. Paano hulihin? Trolling gamit ang mga artipisyal na pang-akit o live bait na maliliit na isda. Ang spincast o baitcast setup na may malakas na linya at reel ay kailangan. Tandaan, mabilis ang mga tuna kaya kailangan ng mabilis na reaksyon. Tilapia at largemouth bass ang mga isda ng freshwater. Para naman sa mga nasa freshwater, ang tilapia at largemouth bass ay consistent na biktima. Ang sapat na ulan sa mga nakaraang araw ay makakatulong sa paggalaw ng tubig at magdadala ng mas maraming pagkain na magpapataas sa kanilang aktibidad. Ang temperatura ng hangin ay favorable para sa kanila. Saan hanapin? Sa mga lawa at fish pond tulad ng Caliraya Lake at Pantabangan Lake para sa largemouth bass at Lamesa Eco Park o mga lokal na fish pond para sa tilapia. Hanapin sila sa mga lugar na may halaman o istruktura sa ilalim at sa mababaw na bahagi tuwing umaga at gabi. Paano hulihin? Para sa tilapia, gumamit ng float fishing gamit ang earthworms, tinapay, or pellets. Para sa largemouth bass, subukan ng spin fishing gamit ang soft plastics, crankbaits, or surface lures. Ngayon, tingnan natin ang mga kondisyon na magpapalaki o magpapababa ng ating mga tsansa. Panahon. Sa Enero 2026, asahan natin ang bahagyang pag-ulan sa araw na may 75% na tsansa at bahagyang pag-ulan din sa gabi na may 35% na tsansa. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 24 at
degrees Celsius na may kahalumigmigan na halos 88%. Ang hangin ay mula sa hilagang silangan na may bilis na 7 hanggang 10 milya kada oras. Ang bahagyang pag-ulan at malamig na hangin ay maaaring maging sanhi para ang ilang isda ay lumalim, ngunit ang mainit na tubig ay magpapanatili sa kanilang aktibo. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng dagat sa Pilipinas ngayong Enero ay nasa mainit at komportabling 27 hanggang 28 degrees Celsius. Ang ganitong temperatura ay pabor sa karamihan ng mga tropikal na isda na nagpapanatili sa kanilang metabolism at paghahanap ng pagkain. Pasi ng buwan. Mga kaibigan, ito ang isang kakaibang araw. Sa 3 ng Enero, 2026, tayo ay nasa buong buwan, Isabaw. Kilala rin ito bilang Wolf Moon. Sinasabi ng mga matatanda na ang buong buwan ay maaaring magdulot ng mas matinding paghahanap ng pagkain sa gabi at mas tahimik na oras sa araw o mas malalim na kagat. Ang 100% na pag-iilaw ay maaaring magpataas ng aktibidad ng isda sa gabi, kaya maghanda para sa night fishing kung kaya. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Bagamat may light rain at mataas na humidity, ang mainit na temperatura ng tubig at ang buong buwan ay favorable sa pangkalahatang aktibidad. Ang mga pelagic na isda tulad ng tuna ay maaaring aktibo sa malalim na tubig, habang ang mga bottom-dwelling species tulad ng grouper at snapper ay maghahanap ng pagkain sa mga istruktura. Ang pangkalahatang kagat ay magiging katamtaman hanggang sa kuku, temperamental. Ito ay dahil sa kombinasyon ng buong buwan na nagpapataas ng nocturnal na aktibidad at ang pag-ulan sa araw na maaaring magpatahimik sa isda na nagtutulak sa kanila na lumalim. Mga kaibigan, tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa huli, kundi sa karanasan, sa pagiging isa sa kalikasan. Kaya lumabas kayo at samantalahin ang araw na ito. Naway, magkaroon kayo ng di malilimutang huli. Kung nagustuhan nyo ang prognosis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button at ibahagi sa inyong mga kasama sa pangingisda. Ano ang inyong mga plano ngayong 3 ng Enero? Anong uri ng isda ang target nyo? Ibahagi sa comment section sa ibaba, ni hindi isang buntot, ni hindi isang kaliskis,